Sa isyu ng Ang Bayan, Hulyo 21, 2025. Itakwil ang huwad na kapayapaan, magpunyagi sa landas ng digmang bayan. Pinabilis na paghahanda ng US sa Pilipinas bilang base sa imperialistang digma. Pagpapalaya sa mga magsasaka sa Haciendang Chiquita sa Negros Occidental. Pagkakaisa laban sa mapangwasak na operasyong dredging sa Ilocos Sur. Mga proyektong renewable energy, ganansya sa mga negosyante, pinsala sa mamamayan. Galit at paglaban ng bayan sa pahirap at papit na estado sa Kenya. 2 pulis inambush ng BHB Mindoro. Panliligalig sa mga komunidad ng magsasaka nagpapatuloy. Pagdinig sa kaso sa ICC, binabalam ng Kampong Duterte. 20 pisong bilihan ng sariwang palay, giit ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Linggo ng pag-aalsa sa mga martir ng India. Mga kababaihan nagprotesta laban sa tumitinding kagutuman. Mga manggagawang pampubliko para sa dagdag sweldo at katiyakan sa trabaho. Pagtatayo ng Ahunan Dam, muling tinutulan ng mga Lagunense. Bagong CBA na ipanalo sa Fuji Electric Philippines. Sa isyu ng Ang Bayan, Hulyo 21, 2025, editorial, itakwil ang huwad na kapayapaan, magpunyagi sa landas ng digmang bayan. Ipaghahambog tiyak ni Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang programa ng kapayapaan at kaunlaran na isinusulong ng kanyang rehimen. Gagamitin niya itong okasyon para palakpakan ang kanyang mga pasistang agalamay at tilipores sa pagsugpo sa armadong sigalot. Kasabay nito, pagtatakpan niya ang malulubhang pag-abuso sa kapangyarihan at pagdapastangan sa mga demokratikong karapatan sa kalunsuran at lalo na sa kanayunan. Huwad at hungkag ang kapayapaan, kaunlaran na laman ng National Action Plan for Unity, Peace and Development ni Marcos. Isa itong mapanlinlang na karatula para pagtakpan ang katotohanan ng laganap na kahirapan, gutom ang pagdurusa ng ilang milyong magsasaka at manggagawa at mga walang hanap buhay. Layunin nitong ipatanggap sa taong bayan na sadyang tadhana ang dinaranas nilang pangapi upang lumpuhin ang kanilang diwa at lakas na magtanggol at lumaban at payukuin sila sa kapangyarihan ng teroristang estado. Sa tabi ng kapayapaan, ginagamit ni Marcos ang mga armadong pwersa ng estado sa pagpataw ng batas militar sa kanayunan para supilin ang paglaban ng masang magsasaka. Layo nitong manmanan ang bawat galaw ng taong baryo, kontrolin ang supply ng pagkain at komersyo, pati oras ng pagtatrabaho sa bukid ng mga magsasaka. Inoobliga lahat na mag-clear ng kanilang pangalan at makipagtulungan sa mga opisyal militar. Hindi tinatantanan ang kanilang mga lider at aktibo sa mga samahang magsasaka. Kabi-kabila ang mga kaso ng pagpaslang, pagdakip at iligal na pagbibilanggo, torture at mga masaker, panganganyon at paghuhulog ng bomba malapit sa mga komunidad. Upang sindakin ng taong baryo, kinakampuhan ng mga pangkat-pangkat ng mga sundalo ang mga baryo at ginagamit na barracks ang mga eskwelahan o barangay health center. Ginagambala nilang katahimikan sa baryo sa paglalasing, pagsusugal, paggamit ng droga at walang patumanggang pagpaputok ng baril. Sa ngalan ng depensang panteritoryo, pwersahang nire-recruit ng mga sundalo ang mga magsasaka sa paramilitar na grupong CAFGU at Barangay Intelligence Network upang gamitin sila laban sa kanilang mga kababaryo. Sa ngalan ng pagtataas sa kapasidad ng mga komunidad sa kalungsuran, ginagamit ni Marcos ang kanyang mga armadong pwersa upang supilin ang karapatan ng mga manggagawa, manggagawa, kabataang estudyante at iba pang sektor sa kalungsuran. Ang mga unionista at mga aktivista sa paaralan at mga komunidad ay sinasailalim sa surveillance at paninindak upang pahintuin sa kanilang pag-oorganisa at pagtulong sa kanilang kapwa. Tulad sa kanayunan, ginagamit na taktika ang panggigipit at walang tigil na pagbabanta sa kanilang mga pamilya upang brasuhin silang sunod sa kagustuhan ng militar at pulis. Ang grandeng panloloko sa masang magsasaka ang pinagmamalaki ni Marcos na pamamahagi ng titulo, gayong karamihan yon ay dati na nilang hawak na kolektibong titulo. Sa ilalim ng agrarian reform communities, kabilang ang mga lupang dati nang hinaipamahagi ng revolusyonaryong kilusyan sa mga magsasaka at tubo na hinati-hati para madaling bilhin o agawin ng malalaking mga ngamkam ng lupa. Malawak na lupain ang sinusubasta ni Marcos sa mga dayuhang malalaking kapitalista sa anyo ng pagpapaupa ng hanggang 79 na taon. Puo-puo libong magsasaka at mga katutubo ang pinalayas upang biging daan ang mga plantasyon, minahan, mga proyektong pang-enerhiya, turismo at iba pang operasyon ng malalaking kumpanyang dayuhan
simbahan at lokal. Inaalok sila ni Marcos sa mamumuhunan na wala o halos walang babayarang buwis. Tiyak na mas mabigat pang mga patakarang anti-mamamayan at anti-nasyonal ang iuutos ni President Trump ng US sa puppet na si Marcos sa pagkita nila sa White House. Sarili lamang niloloko ni Marcos ng kanyang mga opisyal militar at kasapakat sa NTF-ELCAC sa pagmamalaki na malapit na nilang magupo ang bagong hukumbayan. Iisa na lamang di umano ang kalarangang gerilya sa buong bansa pero mayorya pa rin ng mga batalyong pang-combat ng AFP ang nakapakat laban sa BHP. Ginagamit ni Marcos ang iilang nagtraidor sa masa para kumanta ng papuri sa kanyang kapayapaan at kaunlaran. Sila'y pawang reaksyonaryong espesyal na ahente para dumura ng disinformasyon at kasinungalingan laban sa revolusyonaryong kilusan. Ang kapayapaan ni Marcos ay katahimikan ng libingan ng mga biktima ng kanyang pasistang paghahari. Ipinagdiriwang ng imperialismong US at mga lokal na nagaharing uri ang katahimikang ipamamarali ni Marcos para buong laya nilang kamkamin ang lupa ng masang magsasaka, ibagin ang mga bundok at ilog, dambungin ang yaman ng bansa, kurakutin ang kabangyaman at itatag sa bansa ang kapangyarihan ng puwersang militar ng US. Ang huwad na kapayapaan na ito ni Marcos at ng kanyang NTF-ELCAC at AFP ay sadyang malaking sagka sa pagkipag-usapang pangkapayapaan sa NTFP. Sagka rin ang patuloy na pagtugis, pagpulong at pagpaslang sa mga konsultant at kinatawa ng NDFP taliwas sa dati mga kasunduan. Hindi makakamit ang makatarungan, mapagpalaya at matagalang kapayapaan hanggat hindi hinaharap at nilulutas ang saligang mga suliraning nasa ugat ng armadong sigalot sa bansa at kung ang tanging layunin ay durugin, supilin at pasukuin ang lahat ng lumalaban. Dapat itakwil ng sambayanang Pilipino ang huwad at hungkag na kapayapaan ni Marcos. Sa harap ng tumitinding panunukil, lumalalang anyo ng pang-api at pagsamantala at paglubha ng krisis ng bulok ng sistemang malakolonyal at malapidal. Walang ibang pagpipilian sa sambayanang Pilipino kundi ang landas ng paglaban, lalo na ang landas ng armadong pakikibaka. Ang armadong pakikibaka ang pinakamalakas na sandata ng sambayanan para ipagtanggol ang kanilang karapatan, buhay at kabuhayan. Kung wala ang armadong pakikibaka ang sambayanan, walang habas na mamamayagpag ang imperialismong US at mga nagaharing uri sa pang-aapi at pagsamantala sa bayan. Sa kabila ng dinananas ng mga pinsala, bunga ng sariling mga kahinaan at sa harap ng todong atake ng AFP, determinado ang bagong hukbong bayan na magpunyagi sa landas ng armadong pakikibaka. Iwasto ang dating mga kahinaan at palakasin ang revolusyonaryong paglaban. Sa pamumuno ng partido, tuloy-tuloy na lalawak at lalakas ang BHP at basing masa nito sa buong bansa. Nananatiling napakataba ng lupa para sumulong ang armadong pakikibaka at muling palakasin ang mga larang gerilya upang magsilbing muog ng paglaban ng sambayanan para sa pambansa at panlipunang paglaya. Dose-dose ng EDCA site at planong mga pagawaang militar, pinabilis na paghahanda ng US sa Pilipinas bilang base sa imperialistang digma. Sa nakaraang 2 taon, todo-todo ang pagpapalawak ng US ng presensyang militar at pagtatayo ng mga estratehikong infrastrukturang militar nito sa Pilipinas. Noong 2024, ipinuwesto nito ang Typhoon missile system sa Hilagang Luzon. Sinundan ito ngayong taon ng pagpasok ng NMSS, MADIS at iba pang mga sandatang panggera. Nitong taon din, inangkin ng US ang pasilidad na BALS o Oyster Bay sa Palawan, iniutos ang pagtatayo ng pabrika ng bala sa Subic at inilabas ang panimulang pondo para sa konstruksyon ng Subic-Clark-Manila-Batangas Railway. Bahagi ang lahat ng ito sa paghahanda ng US sa bansa bilang isang malaking forward operating base sa inuupat nitong imperialistang gera laban sa China. Malinaw na lampas-lampas na sa siyam na napagkaisahang EDCA site ang inangkin at ginagamit ng US na mga base sa Pilipinas. Sa tabing ng walang patid na mga war games, pinabilis ng US ang konstruksyon ng mga barracks, bodega at iba pang infrastruktura sa loob ng mga kampo ng AFP para ibahay ang papalaking bilang ng mga tropa, gamit at sasakyang Amerikano na buong taon na namamalagi sa loob at paligid ng bansa. Noong Hunyo ay naprubahan ng Kongreso ng US ang 1 bilyon hanggang 5 bilyong dolyar na pondo para sa upgrade ng daungang nabal ng AFP sa Oyster Bay. Ginagamit na ng US ang daungan para sa mga Freedom of Navigation Operation at Joint Patrol sa South China Sea kasama ang Australia at Japan. Mula pa 2020, itransforma ng US ang tahimik na komunidad ng mga mangingisda dito tungong isang susing pasilidad para sa mga barko at drone pandagat na ginagamit nito para kantihin ang mga barkong Chinese at pataasin ang tensyon sa South China Sea. Nilulusot ng AFP at US ang mga patrolya bilang pagtatanggol sa mga mangingisdang Pilipino, pero sa aktwal, ang US at dambuhalang mga barko nito ang nagkakait sa kanilang kabuhayan sa Oyster Bay at kalapit na karagatan. Kasabay nito, napabalita nitong Hulyo ang pagtatayo ng US ng isa pang basing nabal sa karagatan ng Palawan sa tapat ng munisipalidad ng Quezon. Ayon sa mga ulat, napili ang lokasyon dahil sa lapit nito sa Second Thomas Shoal, isa sa
nagmula ng sigalot pandagat sa pagitan ng Pilipinas at China. Ibabahay dito ang mga inflatable boat na ginagamit sa pag-atake at pandagdag sa ginagamit na ng militar ng Pilipinas sa pakikipagitgitan nito sa mga barko ng China. Target ng US na paganahin ng base sa unang kwalto ng 2026. Nito ring taon, sinimulan ng hugisan ng US ang plano nitong gamitin ng Pilipinas bilang malaking imbakan ng gamit panggera. Alinsunod ito sa 2025 Joint Vision Statement on Defense Industrial Cooperation na pinirmahan ng rehimeng Marcos at gobyerno ni Donald Trump noong Marso. Paraan ito ng US para matiyak ang mabilisan at hindi mapuputol na supply ng gamit panggera oras na sumiklab ang inter-imperialistang digma. Sa tabing ng kolaborasyon at pagpapaunlad ng kapasidad sa depensa ng AFP, itatayo ng US ay iba't ibang bahagi ng bansa ang mga pabrika nito sa bala, unmanned systems, pasilidad para magproseso ng mga critical na mineral na ginagamit sa mga bomba at additive manufacturing tulad ng 3D printing. Noong Mayo ay pinuwesto na ng US sa Fort Magsaysay sa Tarlac ang isang 3D printer na may kakayahang gumawa ng maliliit na drone na nakaangkop sa terrain at klima ng Pilipinas. Ginamit ang mga drone na ito sa inilunsad na Salaknib Exercises Phase 2 para bahain ng mata ang kagubatan at kabaryuhan sa Northern Luzon. Katuwang sa aktibidad na ito ang 7th IB at 5th IB ng AFP. Bago pa nito, ibinukas na ng AFP at rehimeng Marcos ang Aurora para sa pagmamanupaktura ng US ng mga drone noong 2024. Ang mga pabrika, makina at gamit panggera na ilalagak sa Pilipinas ay direktang patatakbuhin ng militar at mga galamay ng mga kapitalista sa industriyang militar ng US. Pagpapalaya sa mga magsasaka sa Hacienda Chiquita sa Negros Occidental. Kumakaharap sa banta ng pagpapalayas ang mga magsasaka sa 21 ektarya at 79 na ektaryang lupa kanilang binubungkal sa Hacienda Chiquita sa EB Magalona, Negros Occidental. Itinakdang ipapamahagi ang lupa sa ilalim ng bogus na Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms o CARPER, pero ngayon ay muling inaagaw ang lupa mula sa kanila. Nakatira at nagbubungkal ang mga pamilya ng mga magsasaka at residente sa Hacienda Chiquita na nasa saklaw ng Barangay Tuburan at Barangay Poblacion 1 mula pa 1952. Maapektuhan ng pangangkam sa lupa ang higit 120 manggagawang bukid at posibleng magpalaya sa 300 sambayanan o 1,500 na individual. Noong 2012, hinikayat ng Department of Agrarian Reform ang mga magsasaka na magsumite ng aplikasyon para masaklaw ng CARPER ang 21 hectares ng lupa. Isinumite nila ang kanilang mga dokumento sa tulong ng National Federation of Sugar Workers o NFSW. Opisyal na napatituluhan ang lupa noong 2019. Naantala ang pagpwesto sa lupa dahil sa pagtutol ng mga Panginoong may lupa at bagal ng pagproseso ng mga dokumento at papeles noong panahon ng pandemyang COVID-19. Liban pa, tinarget ng pagpaslang at panggigipit ng nooy rehimeng Duterte ang mga lider magsasaka at grupong tumutulong sa mga apektadong magsasaka. Imbes na ituloy, kinansela ng DAR ang ipinamahagi ng Certificate of Land Ownership Award noong 2022. Ipinabatid lamang ito sa mga magsasaka noong 2023. Inapela ng mga magsasaka ang pagbawi sa sumunod na taon. Habang ipinuproseso ang apela, nagsimula ang konstruksyon ng isang kalsada noong December 2024 na humagip sa 4 na ektarya ng 21 hectare land. Nangangamba ang mga magsasaka na bahagi ito ng pagdedeklara ng pagpapalit gamit sa lupa na karaniwang taktika para ipawalang bisa ang mga klowa at distribusyon. Naiulat rin na inihanda ang lupa para maging sentro ng komersyo. Samantala, ang katabi nitong 79 hectare land ay nanganganib ding agawin. Dahil katiting na lamang ang pondo para sa CARPER sa ilalim ng rehimeng Duterte at Marcos, naging mabagal ang usad ng mga kaso at petisyong kaugnay dito. Sa kasalukuyan, itinakda ang lupa para sa reklasifikasyon. Plano itong ilaan sa isang proyektong pabahay para sa mga napalayas na mga proyekto sa mga baybayin sa kalapit ng mga barangay. Noong July 9, nagprotesta ang mga magsasaka sa palengke ng EB Magalona malapit sa opisina ng DAR para igiit ang kanilang karapatan sa lupa. Huwad na reforma sa lupa sa ilalim ni Marcos. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, walang bagong lupa ang sinasaklaw ng reforma at pamamahagi. Sa ipinamahagi ng DAR na 195,000 klowa mula July 2022 hanggang January 2025, 68% o 132,000 nito ay mula sa dati ng hawak ng mga magsasaka na kolektibong klowa na pinaghiwa-hiwalay sa ilalim ng programang split ng World Bank. Instrumento ang split para tilad-tilarin ang pag-aari ng malalaki parsela ng lupa at isa lang ito sa market valuation o pagtatakda ng halaga para sa pagbubuwis, pagbebenta at kalaunay pagpapalit gamit. Sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o
o NAEA, pinalalabas ni Marcos na pinatatawad ang hindi nabayarang amortisasyon ng mga benepisyaryo ng CARP. Katunayan, kakarampot na halaga lamang ng lumang mga utang ang binalampas nito at hindi kabilang ang bagong utang ng mga benepisyaryo. Nasa 14% lamang ng target ng benepisyaryo at 6% ng mga magsasaka ang nasaklaw dito. Gayon din, hindi binura ng NAEA ang dambuhalang kompensasyon na ipinagkakaloob ng CARP sa mga Panginoong may lupa at ipinasa lamang sa taong bayan ang pagbabayad dito. Ngayong taon, iniutos ng Court of Appeals ang pagbabayad ng Estado ng tumataginting na 28 billion sa pamilya Aquino Cojanco para sa Hacienda Luisita. Sa kaibuturan, ang split at NAEA ay dagdag lamang sa mahabang listahan ng mga paraan para kamkamin at monopolyohin ang lupa ng mga Panginoong may lupa at asyendero, mga plantasyon at malalaking dayuhang kumpanya sa agribusiness, real estate at iba pa. Pagkakaisa laban sa mapangwasak na operasyong dredging sa Ilocos Sur. Nanindigan ng mga residente ng Ilocos Sur laban sa mapangwasak na operasyong dredging ng Isla Verde Mining and Development Company o IVMTC sa bukana ng Abra River at sa bahagi ng West Philippine Sea na saklaw ng probinsya. Sama-sama silang naglayag sa isang fluvial protest noong Hulyo 16 para igiit ang pagpapatigil sa operasyon na anila ay nakasira sa kalikasan at kanilang kabuhayan. Nangangalap din sila ng pirma para sa isang petisyon laban sa dredging. Sinimulan ng dredging noong Mayo 2024 sa tabing ng pagpigil sa pagbaha sa Vigan City, Kawayan at Santa. Pinahintulutan ang operasyon sa bisa ng kasunduan sa pagitan ng IVMTC at tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa rehiyon noong Hunyo 2022. Binigyan ng permit ang operasyon ng Department of Public Works and Highways at Mines and Geosciences Bureau. Hanggang noong Disyembre 2024, kapag-hukay na ang kumpanya ng higit 8 milyong kubiko metro ng material mula sa Banawang River na isang bahagi ng Abra River. Dinala ito sa Pasay City para gamitin sa isang proyektong reklamasyon. Gumuguhong kabuhayan. Simula pa lang ng dredging o paghuhukay, inireklamo na ang residente sa 12 barangay ng mga bayan ng Santa at Kawayan ang ingay, mas matinding pagguho ng buhangin sa baybayin at bumababang huli ng isda. Sa higit isang taon, bumaba ang nahuhuling isda sa lugar dahil natataboy ang mga isda ng malakas na ugong ng malalaking barko. Kung dati ay nakapagbebenta sila ng 1,000 pisong halaga ng isda, ngayon hindi na sila sapat na nakuhuli ng kahit pang konsumo lamang. Inireklamo rin ng mga mangingisda ang amoy at lasang gasolina ng mga isdang nahuhuli malapit sa baybayin. Natulak ang ilang mangingisda na pumalaot ng hanggang 30 milya ang layo mula sa baybayin para lamang makahuli ng sapat. Dahil dito, nadagdagan ang gasto sa krudo mula sa dating 500 piso kada araw tungo 1,000 hanggang 3,000 piso kada araw. Bumaba rin ng nakukuwang ipon o goby fry mula sa dating 100 lata o 17 litro kada isa na nahuhuli nila na sa 30 lata na lamang ang napupuno nila sa kasalukuyan. Sa pagbaba ng supply ay tumaas din ng presyo nito sa merkado, lumulubog ng mga komunidad. Sa halip na matugunan ng issue ng pagbaha, nangamba ngayon ng mga residente sa pagbaha dahil sa mas bumibilis na pagbuho ng buhangin dulot ng dredging. Pinatindi nito ang posibilidad ng pagbaha lalo na sa barangay Damay at ng mga isla barangay ng Oribi at Puro. Doble ang pag-aalala nila lalo na at papasok na ang bansa sa panahong ng bagyo. Isiniwalat ni Dr. Fernando Seringan, eksperto sa Marine at Coastal Geology, na mali ang lugar ng operasyon ng dredging. Anya, mayroong mga bahagi ng Banawang River na dapat hukayin pero hindi ang area kung saan isinasagawa ang dredging. Aniya, magdudulot lamang ang kasalukuyang operasyon ng paggambala sa hindi matatag na bunganga ng ilog at hahatak ng mga latak sa mga baybaying dagat patungo sa mga hukay na nilikha ng dredging na magresulta sa pagpasok ng dagat sa maraming barangay. Lalo lamang nitong pinalalala ang problema sa pagbaha sa halip na tugunan nito. Dagdag pa ng eksperto, mali rin ang ginagawang pagdala ng nahukay na buhangin at graba sa Pasay City. Sa halip, dapat lamang umanong ilipat ang nahukay na mga material sa ibang bahagi ng ilog. Reklamo ng mga residente, walang kahit anong pampublikong konsultasyon na isinagawa bago ang dredging. Nagkaroon lamang ng forum sa Barangay Rancho sa Santa noong Nobyembre 2024 nang nasa kalagitnaan na ang proyekto. Sa harap ng mga ito, panawagan ng mga residente sa pangunguna ng Defend Ilocos Sur na itigil ang dredging sa pinakakagyat na panahon, bayaran ng kompensasyon ang mga nawalan ng kabuhayan, isa publiko ang mga dokumento at siyentipikong pag-aaral hinggil dito at panagutin ang kumpanya sa pangwawasak at epekto ng operasyon sa komunidad. Sa madaling salita, 2.4 billion peso kaso ng korupsyon ang isinampalaban kay Leonor Briones, dating kalihim ng DepEd at iba pang opisyal ng kagawaran kaugnay ng pagbili noong 2021 ng sobrang pinresyo ang mga laptop para sa mga guro.
Espesyal na ulat, nagpapatuloy na karahasan ng rehimeng US Marcos. Ulat sa Karapatang Tao, Disyembre 10, 2024 hanggang Hunyo 30, 2025. Bilang ng mga biktima, 180,074. Bilang ng mga kaso, 239. 112.73 milyon populasyon ng Pilipinas ang naitala noong Hulyo 1, 2024, 3.69 milyon mas marami kumpara sa 2020. Ang 5 taong tantos ng paglaki na 0.8% ay mas mabagal kumpara sa 1.63% na paglaki sa panahong 2015 hanggang 2020. 154.51 billion peso ang kita ng Estado mula sa online na pagpapasugal noong 2024. Tatlong ulit na mas malaki kaysa nakaraang taon. Lumaki ng 465% ang kabuuang kita nito sa ikatlong kwarto ng 2024 kumpara sa 2023. 39% ng mga Pilipino ang nagsusugal online, kabilang ang pinakamahihirap at mga menor de edad. Nalululong sa sugal ang marami sa kanila. 100 piso per kilong bagsak ng bentahan ng tawilis mula sa dating 250 peso per kilo dahil sa takot ng mga mamimili sa sinasabing pagkakadiskubre ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero sa Taal Lake. 130 na ulat ng mga manggagawa ang nasawi mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon dahil sa iba't ibang insidente na may kinalaman sa kaligtasan sa lugar ng trabaho. 20% ang ipapataw ng US sa mga export ng Pilipinas, liban sa semiconductor, aluminum at wiring mula sa dating 17%. Ginagamit ni US President Trump ang mga taripa bilang pambraso sa mga bansa upang pumayag sa kanyang mga dikta. Mga proyektong renewable energy, ganansya ng mga negosyante, pinsala sa mamamayan. Sa una niyang State of the Nation address, inihayag ni Marcos Jr. na ang renewable energy o RE ay itinuturing na kanyang gobyerno na susing sektor para di umano sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Mula noon, naging agresibo at lantaran ang pangangamkam ng lupa at pagsira sa kalikasan para bigyang daan ang mga namumuhunan sa RE sa bansa. Aabot sa 68% ng dayuhang pamumuhunan noong 2024 ay sa mga proyektong RE. Sa ilalim ng National Renewable Energy Program o NREP, target na 50% ng enerhiya ng Pilipinas pagsapit ng 2040 ay mula sa RE. Binuo ito sa di umanong layunin na magkaroon ng sustainabling mapagkukunan ng enerhiya. Ang RE ay ilinman sa enerhiyang biomass, pagbulok ng organikong material, solar o araw, wind o hangin, geothermal o mainit na singaw mula sa lupa, at hydropower o tubig. Lalong pinadali at pinabilis ni Marcos ang pagbibigay ng permit at lisensya sa mga dayuhang kapitalistang mamumuhunan sa RE. Noong Abril, nagbigay ang Department of Energy ng permit para sa 1,319 projects. 39% o 517 dito ay proyektong solar. Ang Ilocos ang pang-apat sa may pinakamaraming proyektong solar na may 53 projects. Target din ng estado na magkaroon ng 46,000 hectares na solar farms pagsapit ng 2040. Mabilis namang sinunggaban ng mga lokal na malalaking burgesyang komprador ang mga proyektong RE sa bansa upang pakinabangan ito. Kabilang dito ang Solar Philippines New Energy Corp o SPNEC ni Manny Pangilinan, EC Energy Corp o ECEN ng mga Ayala, APC Group Incorporated, Philippine Geothermal Production Corporation ng Pamilyang C, Astra Solar Energy Corporation ng Kumpanyang Aboitiz, San Miguel Global Power Holdings ni Ramon Ang, at Energy Development Corporation o EDC ng Lopez Group. Isa sa pinakamapangwasak na RE na proyekto ay ang 3,500 hectares na solar farm. Mas malaki pa sa buong lupa ng Makati City at Mandaluyong na pagkaari ng Meralco Terra Solar sa bahagi ng Bulacan at Nueva Ecija. Nakatakda itong maging pinakamalaking solar at battery facility sa buong mundo. Pagmamay-ari ito ng SPNEC at Actis, kumpanyang nakabase sa United Kingdom. Sasaklawin naman ng Laguna Lake Floating Solar Project ang 2,000 hectares ng lawa sa bahagi ng Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Bay at Victoria. Pagmamay-ari ang proyekto ng ACEN at mga kumpanya mula sa Singapore at UK. Kabilang sa pinakamalalaking offshore at onshore wind farm na itatayo ay sa San Miguel Bay, Camarines Sur na sasakop sa 23,307 hectares katubigang pang munisipyo ng San Miguel. May kapasidad itong 1,000 megawatts at pagmamay-ari ito ng Copenhagen Infrastructure New Market Fund Corporation, kumpanyang mula Denmark at ACEN na may 25% na sosyo. Itatayo rin ang 1,200 megawatts Guimaras Street OSWF na itatayo sa gitna ng Panay at Negros na pagmamay-ari ng mga kumpanya mula Switzerland at Liechtenstein. Itatayo rin ng ACEN ang 2,510 megawatts Quezon North Wind Farm sa Real, Quezon at ang 625 hectares North Luzon Renewable Wind Farm sa Pagudpud, Ilocos Norte.
Nasa 99 na proyektong hydropower na may kabuuang 4,000 megawatts ang inaprubahan ng gobyerno sa Cordillera. 4 sa mga proyekto dito ay pagmamay-ari ng kumpanya mula Australia. Nakatakda ring magtayo ng 3 geothermal power plant o GPP sa rehiyon na lilikha ng kabuuang 300 megawatts na kuryente. Ang mga ito ang Bugwas Tinok GPP na pagmamay-ari ng EDC at Kalinga GPP at ang Mainit sa Danga GPP na parehong pagmamay-ari rin ng APC. Dinadahilan ng reaksyonaryong estado ang pagharap sa krisis sa klima para ilusot ang bilyon-bilyong halagang proyektong RE. Pero ang totoo, pinahihina ang kakayahan ng bansa na harapin ang mga unos ng pagbabago ng klima sa walang awat na pagsira sa kalikasan para bigyang daan ng mga pasilidad na ito. Malala, 10,000 magsasaka, mangingisda at katutubo ang mawawalan ng kabuhayan at tirahan at libo-libong hektaryang lupang agrikultural, karagatan at kagubatan ang wawasakin sa ngalan ng malinis na enerhiya na monopolisado ng dayuhan at lokal na purgesyang komprador. Galit at paglaban ng bayan sa pahirap at papet ng Estado sa Kenya. Muling sumiklab sa Kenya noong Hunyo ang galit at protesta laban sa anti-mamamayang panukala ng pagbubuwis at pagpapakatuta ng gobyerno dito. Noong Hunyo 25, libu-libong Kenyan ang humugos sa mga lansangan ng Nairobi, Mombasa, Kisii at ibang syudad para gunitain ang mga protesta noong nakaraang taon. Hindi bababa sa 16 ang napatay at mahigit 400 ang nasugatan ng marahas na buwagin ang mga ito ng mga pulis. Noong Hulyo 7, 38 rallyista ang napatay at habang 107 ang nasugatan at mahigit 500 ang inaresto nang buwagin ng mga pulis ang mga demonstrasyon na gumunita sa ika-35 na anibersaryo ng Saba-Saba o Pito-Pito sa wikang Kiswahili. Sa araw na ito noong 1990, inilunsad ang dambuhalang rally na nagtulak sa noong presidente ng Kenya na baguhin ang sistema ng paggobyerno. Ginamit ng mamamayan ng okasyon para itulak ang pagpapatalsik sa kasalukuyang presidente ng bansa na si William Ruto. Bumuelo ang mga protesta noong 2024 laban sa Finance Bill, isang panukalang magpapataw ng matataas na buwis sa batayang mga bilihin at serbisyo, magtatanggal ng mga subsidyo, at magbabawas sa budget para sa mga panlipunang serbisyo. Dikta ng International Monetary Fund ang panukala bilang kondisyon sa pagpapautang. Layunin nitong palakihin ang kita ng Estado para tiyaking makapagbayad ito ng utang na nasa $76.6 bilyong noong Abril, katumbas ng 75% ng gross domestic product ng Kenya. Napatras ang panukala noong nakarang taon pero hindi tuluyang ibinasura. Sa halip, tinadtad at tusong inilulusot ni Ruto sa parlamento ang pira-pirasong bahagi nito. Para sa maraming Kenyan, kinakatuwa ng finance bill ang neokolonyal at neoliberal na tunguhin ng rehimeng Ruto. Tiyak silang papasanin ng mga manggagawa at may hirap na sektor ng lipunan Kenyan ang mabibigat na buwis. Batid nilang hindi ito kakayanin ng ordinaryong mamamayan na lugmok sa kahirapan, walang formal na trabaho at nahaharap sa dati ng matataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ikinagalit nila ang pagiging sunod-sunuran ni Ruto sa mga dikta ng imperialistang institusyon. Lumawak ang mga protesta tungo sa kilusang pagpapatalsik kay Ruto matapos ang serye ng mararahas na pambubuwag, maramihang pang-aaresto, dumaraming kaso ng pagdukot at sapilitang pagkawala ng mga lider protesta at mga pamamaslang. Kasabay ng matinding krisis sa ekonomiya ang krisis sa politika ng naghaharing uri. Aktibong hinahamon ang kapangyarihan ni Ruto ng dating Deputy President ng bansa na si Rigathi Gachagua. Na-impeach si Gachagua noong 2024 sa mga kasong paglabag sa konstitusyon, pangahati batay sa etnisidad at pagpapahina sa otoridad ng gobyerno. Atrasado at agraryo ang lipunang Kenyan. Nakaasa ang agrikultura nito sa maliliit at hiwa-hiwalay na produksyon. Binubuo nito ang hanggang 37% ng GDP at 40% ng kabuuang empleyo. Limitado ang industriya at maliit ang bahagi ng pagmamanufaktura sa GDP. Sa nakaraang mga taon, dumanas ang bansa ng matinding krisis sa empleyo. Noong 2022, umabot sa 13.9% ang tantos ng disempleyo, pinakamalala sa hanay ng kabataan. Tinatayang 67% ng kabataang Kenyan, edad 15 hanggang 34, ang walang trabaho. Samantala, nasa informal na sektor ang 80% ng mga trabaho o higit 17 milyon sa kabuuang 20 milyon. Noong 2024, 90% ng bagong likhang trabaho ay informal, karamihan sa maliitang pagtitingi at maliitang pagmamanufaktura. Nakapako ang sahod ng manggagawang Kenyan sa $177 kada buwan o 6,680 pesos habang sinasabing nasa $138 o 7,880 pesos sa kanayunan at $299 o 17,000 pesos sa kalunsuran ang nakabubuhay na sahod para sa 5 kataong pamilya. Labas sa mga syudad, nahaharap ang magsasakang Kenyan sa kawalang lupa,
Maliit na sakahan, atrasadong produksyon, hindi pagkakapantay-pantay ng pag-aari ng lupa sa pagitan ng kababaihan at kalalakihan at pangkalahat ng kahirapan. Nasa 50% ng lupa ng bansa ang itinuturing na pang-agrikultura pero 20% lamang dito ang angkop sa pagsasaka. Ang 20 to 30% pa nito ay tinatamnan ng pang-e-export ng mga pananim tulad ng tsaa, kape at bulaklak. 2 pulis, inambush ng Bagong Hukbong Mindoro. Napatay sa isang ambush ng Bagong Hukbong Mindoro, Lucio de Guzman Command, ang 2 pulis habang bumabiyahe sa barangay Bagong Silang Victoria Oriental Mindoro noong 13 ng Hulyo ng hapon. Ayon sa Hukbong Bayan, tugon ito sa kahilingan ng mga Mindoreño na panagutin ng AFP-PNP sa teroristang kampanya nito sa mga bayan sa Central Oriental Mindoro. Ang presensyang militar at pulis sa bayan ng Victoria ay bahagi ng pagbibigay seguridad sa malalaking mapangwasak at kontra-mamamayang proyekto. Kabilang dito ang 7 lugar sa pagkakwari sa Victoria na pinayagan ng lokal na gobyerno. Nakaamba rin ang pagpasok ng malaking operasyong mina sa Victoria mula sa pagbubuhay sa Mineral Production Sharing Agreement ng Mindoro Nickel Project. Pipinsalain ng mga ito ang libo-libong ektaryang lupain kung saan nakaasa ang kabuhayan ng mga magsasaka at katutubong mangyan. Karaniwan ng kalakaran para sa pulis at militar ang pagpwesto bago magsimula ang mga mapangwasak na proyekto upang pigilan ang pagtatanggol ng mamamayan sa kanilang lupa at likas na yaman. Panliligalig sa mga komunidad ng magsasaka nagpapatuloy. Tuloy-tuloy ang pagliligalig ng militar at pulis sa mga komunidad ng magsasaka sa Cavite, Masbate at Negros Occidental. Sa Masbate, inaresto at sinampahan ng kasong rebelyon ng 4 na sibilyan. Dinakip noong June 25 sa Barangay Baras, Esperanza, sina Ronnie Ursal, Manlik Espinosa at Milicio Malaras at noong June 11, si Vicente Colomna. Liban kay Colomna, ang 3 iba pa ay nakalaya. Samantala, ipinailalim sa de facto na batas militar ang 9 na barangay sa bayan ng Palanas at Dimasalang simula noong July 11. Sa Himamaylan City sa Negros Occidental, binantaan ng mga ahenteng traidor na surrendering na papatayin ang mag-asawang sina Jollibert at Rica Basilio kung hindi sila susuko at makikipagtulungan sa 94th Infantry Battalion. Nangyari ang pambabanta noong July 9 nang puntahan nila ang mag-asawa sa kanilang bahay sa Sitio Cabagal, Barangay Buenavista. Nagdulot ang insidente ng takot hindi lamang sa mag-asawa kundi sa buong komunidad. Sa Cavite, nakaambang kampuhan ng 2nd Civil Military Operation Company at Task Force Ugnay ang komunidad ng Tartaria sa Silang, Cavite para gipitin ang tuloy-tuloy na paglaban ng mga magsasaka at residente at palayasin sila sa lugar. Samantala, ginipit ng Bureau of Corrections ang tagapagsalita ng grupong kapatid na si Fides Lim matapos niyang ireklamo ang mga iligal at di makataong patakaran ng ahensya. Pinagbawalan siya makapasok sa lahat ng mga kulungan na nasa ilalim ng jurisdiction ng Bureau of Corrections. Aktibo si Lim sa pangangalap at paghahatid ng makataong ayuda at nakikipaglaban para sa mga karapatan ng mga bilanggong politikal sa gitna ng napapabalitang pagbabaya at abuso sa loob ng New Bilibid Prison at iba pang kulungan. Bantay ICC. Pagdinig sa kaso sa ICC, ibinabalam ng kampong Duterte. Sunod-sunod na petisyon ang sinumite ng kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte para ibalam ang pagdinig sa kanyang kasong krimen laban sa sangkatauhan sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Pinakahuli dito ang petisyon para sa quote-unquote kagyat na status conference na inihain noong June 17 para questionin ang schedule ng pagharap ni Duterte sa korte sa September 23. Ginamit pa nitong dahilan ang kunwari mga quote-unquote delay o pagkabalam ng mga paghahanda ng prosecution. Bago nito, ibinasura na ng korte ang iba pang mga delaying tactic ng mga abogado ni Duterte. Isa rito ang petisyon para idiskwalipika ang 2 hukom na humahawak sa kanyang kaso. Noong July 3, tinanggihan ng plenaryo ng ICC ang kanilang kahilingan na alisin sina Judge Maria del Socorro Flores Liera at Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu mula sa Pre-Trial Chamber 1. Ayon sa ICC, walang basihan ng aligasyon ng kampo ni Duterte na may kinikilingan ang hukom dahil sa nauna nilang pagkasangkot sa desisyon kaugnay sa usapin ng jurisdiksyon ng korte sa kaso. Nililinaw ng ICC na bahagi ng trabaho ng mga hukom ang muling pagtalakay sa mga legal na usapin habang umuusad ang kaso at hindi ito nangangahulugan ng pagkiling o bias. 2 pang petisyon na pampabalam sa proseso ang isinampa ng mga abogado ni Duterte. Ang una ay jurisdiksyon ng korte kay Duterte dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. At ang pangalawa ay ang paghingi ng kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Wala pang desisyon ng korte sa parehong petisyon. Sa kaso ng interim release, marin itong tinututulan ng mga biktima at kanilang mga abogado at maging ang prosekusyon ng ICC. Samantala, patuloy ang pag-usad ng kaso sa korte. Noong July 1, nagsumite ang prosekusyon ng 11 na bungkos ng ebidensya laban sa dating Pangulo. Kabilang ang may higit
1,000 dokumento na sumasaklaw sa mga pagpatay mula sa panahon niya bilang mayor ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo. 20 pesos na bilihan ng sariwang palay, giit ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Naghain ng petisyon ng mga magsasaka sa Barangay Bantud, San Roque at iba pang mga barangay sa Gimba, Nueva Ecija para gawing 20 pesos kada kilo ang minimum na bilihan ng sariwang palay ngayong buwan ng Hulyo. Anila umaabot sa 14 pesos kada kilo ang puhunan sa palay, ngunit binibili lamang ito sa presyong 10 pesos hanggang 12 pesos. Sa kasagsagan ng anihan, may mga komersyanteng ibinagsak pa ang bilihan tungong 5 pesos kada kilo. Walang patuyuan at wala ring mga truck para madala ng mga magsasaka sa National Food Authority ang kanilang ani. Kulang sa pondo ang ahensya para maging kapaki-pakinabang sa kanila. Dahil dito, napipilitan silang tanggapin ang pambabarat ng mga komersyante. Isa sa pinakamalaking producer ng bigas ang Nueva Ecija at ang Gimba sa partikular. Sa datos para sa unang kwalto ng 2023, nakapag-ani dito ng 345,547 metriko tonelada ng palay. Ito ay 39.8% ng kabuang produksyon ng palay sa Central Luzon. Binubuo naman ng Central Luzon ang 18.1% ng pambansang output ng palay. Noong Hunyo, nagtayo ang NFA ng 63.9 milyong Rice Processing System 2 facility sa Muñoz City. Mahigit 19 kilometers ang layo nito sa San Roque at kayang magserbisyo sa hanggang 6,000 na mga magsasaka. Sa Gimba pa lamang, mayroong tinatayang 7,500 hanggang 15,000 na mga magsasaka. Liban sa 20 pesos na bilihan, hiniling din ng mga magsasaka na ibasura ang Rice Liberalization Law o RA 11203 dahil anilay itinutulak lamang nito ang gobyerno na umasa sa agrikultura ng ibang bansa para sa pangangailangan ng mga Pilipino. Mahigpit na sinuportahan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang panawagan ng mga magsasaka sa Gimba. Anito, ginagamit ng mga komersyante ang pagbahagi sa merkado ng imported na bigas para ibagsak pang lalo ang bilihan ng lokal na palay. Sa kalagayang ito, nalulugi at lalong nababaon sa utang ang mga magsasaka sa palay. Tanging ang mga trader at importer ang nakikinabang. Linggo ng pag-alala sa mga martir ng India. Nagpahayag ng pakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa nakatakdang linggo ng pag-alala sa mga martir na isasagawa ng Communist Party of India, Maoist, sa Hulyo 28 hanggang Agosto 3. Kabilang sa paparangalan sa linggong iyon ang namartir na kalihim ng CPI Maoist na si kasamang Bazavaharahu o Nambala Keshava Rao. Ayon sa PKP, ang mga bayani ng mamamayang India ay may tuturing na bayani rin ng sambayan ng Pilipino dahil nag-alay sila ng buhay sa pakikibaka para sa pagbansa at panlipunang paglaya. Kapwa sa India at Pilipinas, naniniwala ang PKP na paparaming bilang ng manggagawa, magsasaka at inaaping uri ang tatahak sa revolusyonaryong landas bilang pagpapatuloy sa simulain ng kanilang mga martir. Hinikayat ng PKP ang lahat ng revolusyonaryong pwersa sa Pilipinas na makiisa at lumuhok sa linggo ng pag-alala. Mga kababaihan, nagprotesta laban sa tumitinding kagutuman. Bitbit ang mga kaldero at kaserola. Kinalampag ng mga miyembro ng Gabriela Women's Party at Amihan ang Department of Agriculture noong 7 ng Hulyo hingil sa tumitinding kagutuman ng mamamayan. Binanggit nila ang kamakailang survey ng social weather stations na nagsasabing isa sa bawat 5 pamilyang Pilipino o 27.2% ang nakakaranas ng involuntary hunger o kagutuman dulot ng kahirapan, karahasan o pagbabago sa kapaligiran. Mga manggagawang pampubliko para sa dagdag sweldo at katiyakan sa trabaho. Nagsama-sama ang mga kawani, guro at manggagawang pangkalusugan sa pampublikong sektor sa isang protesta noong 1 ng Hulyo sa Quezon City para ipanawagan sa Reming Marcos ang dagdag sweldo at katiyakan sa trabaho. Isinagawa nila ang pagkilos ilang linggo bago ang ika-4 na State of the Nation address ni Ferdinand Marcos Jr. bilang pagdidiin sa matagal na nilang kahilingan. Pangunahin nilang panawagan ang pagtugon ng Estado sa bumabagsak na kalidad ng buhay ng mga kawani sa harap ng tumataas na inflasyon. Pagtatayo ng Ahunan Dam, muling tinutulan ng mga Lagunense. Mahigit 1,000 residente ng Pakil, Laguna, kasama ang mga organisasyon ng taong simbahan, kabataan, magsasaka, mangingisda at mga tagapagtanggol ng kaligtasan ang nagmarcha noong 5 ng Hulyo para ipahayag ang kanilang matinding pagtutol sa itinatayong Ahunan Dam. Mula sa St. Peter of Alcantara Parish Church, nagmarcha ang mga rallyista patungo sa opisina ng Ahunan Power Incorporated kung saan binasa ang pahayag ng pagkakaisa at ipinahayag ang galit ng mamamayan.
bagong collective bargaining agreement na ipanalo sa Fuji Electric Philippines. Sa patuloy na paggigiit na ipanalo ng lakas ng nagkakaisang manggagawa sa Fuji Electric Philippines Incorporated or LNFEP o Lalya KMU ang dagdag sahod at iba pang mga benepisyo para sa bagong collective bargaining agreement. Taon-taon silang makakakuha ng dagdag na 50 pesos sa loob ng 3 taon. Makakatanggap ng allowance sa pagkain, bigas at iba pa. Ang kumpanya ay pagawaan ng semikonduktor na nakabase sa Laguna.